Nung araw, kahit tamis ang ating buhay, puno ng saya at ng kulay, di mauulit muli. Honey, sigurado ka bang ayaw mo ako makatabi sa pagtulog? Wikang tanong ng bakulaw sa akin. In your dreams, anong akala mo sa akin? Bale? Marigas ka dyan. Kahit pa magkamatayan tayo dito, ayoko pa rin makatabi ka. Inis kong wika dito. Sobra ka naman. Bakit ba hate na hate mo ako, Clarice? Mahalang naman kita kaya ako nagawa ang ganitong pamamaraan para maging akin ka. Oo, selfish man sa iyo sa ibang tao pero kasalanan ko bang ikaw talagang tinitibok ng puso ko? Saan dito sa akin na parang nagpapaunawa? Ha? Buti naman inamin mong selfish kang bakulaw ka. Tingnan mo nga ang ginawa mo sa buhay ko. Gusto ko pang magtrabaho at makapag-ipon ng pera para sa kinabukasan ng mga magulang ko. Kaya kong ibigay lahat sa iyo yan, Clarice. Pero sana naman hindi mo iisiping binili kita dahil susuportahan ko kayo. Pero dahil iyon kasi gusto kong tulungan ka. Remember, you're my wife kaya kung anong meron sa akin ay iyon na rin lahat. Pero gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Kaya ako nagawa ang lahat ng ito. Sukdulan mang isumpa mo ko. Pero gaya ng sinabi mo, pagmumukha ko pa nga lang ay parang sinumpa na ng mangkukulam. Kaya paano pa ba ako magtataka kung sinabi mo na sa akin? Sad nito. So anong gusto mo? Magbunyi nga ako kasi pinakasalan mo ko. Bakit ba kasi ako pa ang nagustuhan mo at napagtrip ang pakasalan? So tell me, Bryle. Wika ko dito. Hindi ito trip, Clarice. Kundi totoo ito. Mahal kita. Hindi naman siguro ako magpapakasal at gagawa ng pambablackmail kung hindi ako seryoso sa iyo, di ba? Saan dito sa akin? I hate you, bakulaw. Kahit kailan talaga hindi ko pinangarap na magpakasal sa isang katulad mo. Wika ko dito sa galit na tono. So anong gusto mo? Magpapa-annulled na ba ako kagad kasi hate mo ako, Clarice? Pero ito lang masasabi ko sa iyo, Clarice. Mananatili akong asawa mo. Hindi kita susukuan dahil pag ginawa ko iyon ay talo na ako. Saan dito sa akin? Ganoon? Eh di manigas ka. Akin na nga yung mga damit ko. Doon ako sa kabilang kwarto matutulog. Pwede ding sa maid's quarter lang ako matutulog. At least hindi kita kasama. Simangot kong saan dito. Wala itong nagawa nang nagtuloy-tuloy akong pumasok sa kwartong sinasabing uukupahan ko. Nandito na kasi kami sa mansyon ng mga Araneta. Siguro sa fairy tale ko lang nasisilayan ng ganito kagandang mansyon. Parang palasyo sa sobrang ganda at ang rangya pa. Kaya kahit pa magtago-taguan kami dito ng kutong lupa na iyon, ay hindi ako nito mahanap dahil sa sobrang luwag nga ng bahay. Inilibot ko ang mga mata ko sa loob ng kwarto. Talagang napanganga ko sa sobrang ganda. Tumayo ko, sinilip ko pa ang bathroom, sobrang ganda talaga. Bulalas kong saad nang makita ko ang loob ng banyo. Nang mapansin ko din ang malaking closet, ay agad akong lumapit dito saka sinilip ang mga laman niyon. Muling nalaglag ang pangako nang makita ang mga mamahaling damit na naka-arrange sa loob niyon. Isa-isa kong sinilip kung kanino ang damit na iyon. Para kasing pambabae. Namangha ako nang makitang lahat ng damit na nahawakan ko ay parang kasya sa akin. Mabilis kong ibinalik ang mga damit sa mga lagay nito. Saka sinarado ang closet. Kanino mga damit iyon? Hindi naman sa akin iyon dahil sobrang mahal. Lalo na ang presyo ng damit. Parang 2 buwan na naming panggastos iyon. Muli akong naupo sa kama. I mean sa malambot na kama. Akma ko na sanang aayusin ang mga damit ko nang may kumatok sa pinto ng kwartong iyon. Mabilis ko naman binagbuksan iyon. Nakita ko ang isang may katandang babae na sa tingin ko ay katulong sa bahay. Base na din sa suot nitong uniforme. Yes po, ngiting wika ko dito. Senyorita, pinapatawag na ho kayo ng asawa ninyo at nila Doña Isabel kasi kakain na ho kayo ng hapunan. Saan nito sa magalang na tono. Ganoon ba? Sige po, ano ang pangalan ninyo, Manang? Tanong ko dito. Ako nga ho pala si Tinay. Manang Tinay na lamang itawag mo sa akin, senyorita. Saan dito sa akin? Clarice na lamang ho ang itawag ninyo sa akin. Hindi ako sanay na tawagin ganoon po, Manang Tinay. Ngiting wika ko dito. O siya, sige Clarice, bumaba ka na kasi hinihintay ka na nila doon. Saan dito sa akin? Sige po. Wika ko dito saka ako sumbay ng matanda, pababa ng hagdan. Tumiretso na kami sa komedor kung saan nandoon ang mag-anak. Tumayo naman kagad si Bryle nang makita ako nito upang ipagila ako nito ng upuan. Kahit papano gentleman din ang unggoy na ito.
Maraan akong naupo sa tabi nito. Kukuha na sana ako ng pagkain nang pigilan ako nito. Wait Han, ako na ang kukuha ng pagkain mo. Ito na nga ang naglagay ng pagkain sa plato ko, saka nilagyan din ng tubig ang baso ko. Salamat. Kiming wika ko sa asawa ko. You're welcome. Saad din itong sagot sa akin. Nagumpisa na kami sa pagkain na magsalita ang mami ni Bryle. Iha, nakita mo na ba ang mga damit doon sa kwarto mo? Sa iyo lahat iyon. Si Bryle ang bumili noon kasi alam daw niya na ang sukat ng katawan mo. Saan dito sa akin? Nagulat man ako ay hindi ako nagpahalata dito. Salamat o Doña Isabel. Mami ang itawag mo sa akin iha. Dahil asawa ka ng anak ko. Mami at daddy. Saad nito sa akin. Okay po, mami. Saad ko dito na ikinailang ko. Ngumiti naman ito sa akin. Iha, tumingin din ako sa ama ni Bryle. Gusto kong sabihin sa iyo na welcome ka sa aming lahat dito bilang asawa ng nag-iisang anak namin. Kaya sana maging okay ang pagsasama ninyong dalawa. Saad nito sa akin. Tumango na lamang ako bilang tugon dito. Saka na kami nagpatuloy ng pagkain. Hindi naman nagtagal ay tapos na kaming kumaing 4. Tatayo na sana ako upang magligpit ng pinagkainan namin pero nagsalita si Bryle. Han, sila na dyan. Magpahinga ka na sa kwarto mo. Hayaan mo na sila dyan. Saad dito sa akin. Okay, sabi mo eh. Napansin ko ang pagtitingin ng dalawang biyanan ko. Pero wala akong pake at umakyat na ako para bumalik sa kwarto ko hanggat maaari ay ayaw kong makasama si Bryle sa iisang lugar. O nakikita at nakakausap ito. Ayaw kong isipin noon ng lalaking iyon na baka nagkagusto na ako sa mukhang lamok na iyon. Manigas siya. Bulong ko sa sarili. Kasama ko si Jessica nang lumabas ako at nagkita kami sa lugar kung saan kaming dalawa lang nitong kaibigan ko ang nakakaalam. Kararating ko lang sa tagpuan namin ng kaibigan ko. Nakita ko agad ito kaya mabilis kong pumunta sa kinaroroonan nito. Clarice, buti naman dumating ka. Alam mo bang miss na kitang bruha ka? 2 buwan na kayang hindi tayo lumalabas ano? Simangot nitong wika sa akin. Saka ko lang naalala na 2 buwan na pala akong kasal kay Bryle Araneta. Pero ganoon pa rin ang pakiramdam ko sa unggoy na iyon. Nakakainis pa rin. Pero in fairness, lagi nitong inuunawa ako. Kahit galit ako dito at naiinis ay okay lang sa kanya. Hoy, malayo na naman ang narating ng isip mong bruha ka. Wika nito sa akin ang kalabitin ako nito. Sorry Jessica, may iniisip lang kasi ako. Saad ko dito. At ano naman iyon Aber? Huwag mong sabihing nagugustuhan mo na ang unggoy na iyon Clarice. O baka may nangyari. Ano bang pinagsasabi mo? Inis kong wika dito. Oh, bakit defensive ka? Sinabi ko lang naman iyon dahil malalim ang iniisip mo. Wika nito sa akin. Ikaw kasi nakakainis. Paano naman may mangyayari sa amin ni Bryle? Magkahiwalay kami ng kwarto. Saka, hindi ko pa hintulutan mahalikan nga ako nito. Inis kong pakling dito. Sa bagay nga ano? Oh, huwag ka nang sumimangot eh. Dahil papangit ka baka maging magkamukha na kayo ng asawa mong iyon. Ngising saad nito sa akin. Tinaasan ko lang ito ng kilay saka na kami humanap ng mauupuan para makapag-order kami ng paborito naming inihaw na isaw. Kinaaling maring kami kumakain ng isaw na parehong paborito namin ni Jessica. Akma na sana akong order na may magsalita sa likuran ko. Babaeng nagsalita. Oh, nandito pala ang asawa ng isang mayamang si Bryle Araneta na akala mo sobrang gwapo. Mukha namang isinumpa. Wika ng babae sa akin. Hindi ko na sana ito papatulan kaso nagsalita ito ulit na may halong pang-iinsulto. Kumusta ang buhay may asawa Clarice Marquez? Am I right? Wika nito sa akin. Alam mo kung gwapo lang sana ang asawa mo, sasabihin ko pang tinadhan na kayo. Pero hindi eh, ang pangit na nga pinatulan mo pa. Hindi ko nga alam kung anong motibo mo sa mukhang dinikdik na bawang na iyon. O baka kaya mo pinakasalan ng isang mukhang tukmol na iyon dahil sa mayaman ito. Sa bagay, maganda ka nga pero tama lang iyan. At least, ginamit mo ang ganda mo upang makabingwit ng malaking isda. Hindi ko na pinatapos ang babae sa pang-iinsulto sa akin, isang malutong na sampalang iginawad ko dito. Huwag mo kong mainsultong babae ka ha, dahil hindi mo alam kung ano ang totoong istorya ng buhay ko at buhay ni Bryle. Saka hindi ako mukhang pera, kasi kung mukhang pera na ako hindi na sana ako kakain sa ganitong lugar. Dahil kaya ko namang kumain sa magagandang restaurants kung gugustuhin ko dahil mayaman ang napangasawa ko. Look at me, may nakita ka bang alas na andito sa katawan ko? O mamahaling damit? Ganoon pa rin ako miss. Mahirap lang kahit pakaya kong bilhin ng maraming alahas ng asawa ko. Pero hindi ko ginawa yun dahil hindi ako ganoong klaseng babae.
Baka ikaw. Baka gusto mo maging kabit ng isang Bryle Araneta. Insulto ko ding sa dito nag-aapoy sa galit ang mga mata ko ng tingnan ng babae. Matapang ka babae ka ha. Anong pinagmamalaki mo? Iyang mayaman mong asawa na akala mo naman sobrang gwapo? Kung hindi ko lang alam na isa ka lang namang palamunin at ang buong pamilya mo sa mga Araneta. Kahit pa sabihin mong hindi mo pinagkakainteresan ng kayamanan ng Araneta. Uwi ka nito sa akin. Talaga? Buti ka pa alam mo ang buhay ko. Hoy, bubitang babae na nagtatago sa isang makapal na makeup na singkapal din ang labi mong akala mo'y kinagat ng isang insekto kaya kumapal. Huwag kang mang-insulto o manghamak ng tao kung hindi naman naaayon sa pagmumukha mo. Insulto ko ding saad sa babae. Ang kapal ng mukha mong insultuhin ako? E kung hindi ka naman nakapag-asawa ng mayaman ay mukha ka pa rin pulubi? Uwi ka nito sa akin na may kasamaang ngisi. Hoy, ano ba ang pinagpuputok ng butsi mo at galit na galit ka sa mga katulad kong maganda kahit magsuot ka pa nga ng magandang damit o mamahalin ay ganoon pa rin ang itsura mo? Pangiinis kong saad dito. So, sinabi mong pangit ako? Galit na tungwi ka sa akin. Ikaw ang nagsabi niyan, madam. Hindi ako. Baka totoo kasi galit ka eh. Muli kong wika dito. Abat, hep. Tigilan mo ang pangiinsulto sa kaibigan ko, miss ha? Baka gusto mo ay manghiram ng mukha sa aso? Galit din na saad ng kaibigan kong si Jessica. Oh, si instant mayaman ay nagkaroon kagad ng tuta? Ngising wika nito sa kaibigan ko, nakita ko ang galit na mukha ng kaibigan ko. Ah, ganoon? Gusto mo gawin kong tuta ang pagmumukha mo, Miss Kamyas? Saad ng kaibigan ko sa babae. Anong kamyas na pinagsasabi mo? Inis nitong pakli sa kaibigan ko. Kamyas? Di mo alam ang kamyas? Di yun yung maasim. Ganoon ang mukha mo eh. Sing asim ng kamyas. Wika nito sa babae na nagpahagalpak ng tawa naming magkaibigan. Galit na galit ang babae nang tingnan namin ito, kaya sa anins nito'y umalis itong hindi lumilingon sa amin. Napailing na lamang kaming magkaibigan saka nagpatuloy sa pag-order. Napansin namin ng mga tao sa loob ng ihongan na may nakatutok sa aming kanina. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.